I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nakikita nyo yan mga kababayan. Nako, ang Pangulo sumugod na papuntang Isabela mga kababayan. O, ayan, no, nakita nyo, in-inspect niya guys yung tulay ng Kabagan sa Isabela. Ang sabi po ng Pangulo mga kababayan, mali ang design, tinipid yung budget. Alam po natin, Duterte legacy po yan. Oh, pakinggan nyo po guys, tingnan nyo naman yun, no? Parang tali lang yata. Alam nyo, natatawa ako sa mga DDS, pinipilit na ikinakabit kay Pangulong Marcos Jr. Kumbaga, legacy daw niya yan. Excuse me, mahiya-hiya kayo sa sarili nyo, oy. Duterte legacy yan, 101%. Tanungin mo lahat ng tao, itong mga DDS na ito. Puro pamimintang, gawain ng punyo yan. Tingnan nyo naman guys. Oh. Ayan, napakinggan natin guys yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. Ano? Sa tulay na yan. No, naku! Na inspection na natin, nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. Oh. It is a design flaw. Mali yung design. Agree. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan Agoy. to under 1 billion para makamura. Hala. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas, para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan na nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito, baka na. And then, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Oh, tama. Kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay, ganyan, hinila lahat ito. So, we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir? Yeah. Can you tell
liable. Liable. We'll, you know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will Wow. find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. The design. Look what happened. The And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable doon? Province. Hindi national to eh. National, ano to? Yeah, we have to be more careful Yeah. about monitoring, Monitoring, yung mga partly. load. Kasi, ganyan ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. Oh, guys, narinig naman siguro ninyo mga kababayan yung sinabi ng Pangulo. Tinipid po ang budget. Oh, the design is poor. Kitang-kita nyo naman, 'di ba? Oh, ni-retrofit 'yan. Mga bes. Umpisa pa lang may nakita. Sabi niya nga, nung umpisa pang construction, may nakita. Ay nako, ewan. Na hindi maganda, dapat hindi na nilang nila tinuloy, 'di ba po? So, nagbiro pa ang Pangulo, sino ang liable? Province. Nag-react yung mga alkalde, mga opisyal. May sabi ni yung nakasombrero, hindi national government. Tingnan nyo naman yan, guys, oh. Tingnan nyo, oh. Para ka lang, guys, nagkabit lang ng no? Ng tubo lang sa CR. Bakal sa CR, di kayo naloka. So, malinaw na malinaw mga kabayan yung sinabi ng ating mga Pangulo. Alam nyo naman, di ba? Gagawin niya yan. Gagawin po ng admin niya yan. Ano man ang malaking problema. Another gastos na naman. Para po sa kaalaman lahat, yan po ay legacy ni dating Pangulong Duterte. Malinaw na malinaw po yan. Hindi po sa kanya yan. Basahin nyo po ang kumpletong story po ng Santa Maria Cabagan na bridge ng Isabela para po may alam po kayo, lalo na dito sa mga DDS, guys, sila po dapat mag-research kayo, no? Hindi po Marcos administration legacy po yan. Sorry po, dahil pag si Pangulong Marcos Jr. ang magpagawa ng isang tulay, konkreto po yan, magandang design at ini-inspect niya po yan. Alam nyo kung gaano ito, kamitikuloso ang Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo naman, no? Parang bakod sa harapan ng bahay nyo. Yung gilid. Biro nyo yun. Mitikuloso si Pangulong Marcos Jr. Kaya hindi po basta-basta yan na magpagawa ka ng malalaking proyekto na hindi niya alam. Tinatanong niya po yan sa sekretary niya, kay Sekretary Bunuan. Ay nako, maniwala kayo man sa hindi. Tanungin nyo, Sekretary Bunuan. Laging pinapalo up ng Pangulo yan. Oo, narinig ko na yan. Tsaka sabi ko nga, sa mga DDS, himbis po na manira kayo, magpasalamat na lang po kayo kasi si Pangulong Marcos Jr. Napakabait niya. Sabi po nang nagtanong sinong dapat maging liable dito. Hindi daw kailangan yung kung sino daw yung i-blame mo. Ang importante, sabi niya, fix the problem. Yan, napakabait ang Pangulo sa totoo lang. No, ganun saka guys, ganyan saka malawak ang kanyang yung isip niya, napakabuting puso niya, no. Yan talaga ang isa sa mga gusto ko sa kanya, kaya 101% talagang suportado ko ang Pangulo. Napakabait, very humble sa totoo lang. So yun guys, ang aking pinaka-latest update video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.